On Point Throwback Thursday! Siya ang unang kinilala na franchise player ng NBA bilang membro ng Minneapolis Lakers na kalaunan ay naging Los Angeles Lakers. Siya din ang kinilala bilang pinakaunang high flyer sa kasaysayan ng NBA. Kung idol ni Michael Jordan, si Dr. J o Julius Erving. Idol naman ni Julius Erving, itong si Elgin Baylor sa kasaysayan ng basketball. May mga pangalang hindi kailanman malilimutan. Isa na rito si Elgin Baylor, isang alamat na nagbibigay buhay sa istilong above the rim bago pa man ito maging uso. Ipinanganak noong September 16, 1934 sa Washington, D.C. Si Elgin Baylor ay lumaki na may likas na talento sa kapila ng kakulangan sa oportunidad dahil nga siya ay isang Black American. Lalo pat noong mga panahong iyon ay laganap ang racism. Hindi ito naging hadlang upang ipakita niya ang kanyang husay at galing sa paglalaro. Naglaro si Elgin Baylor sa Seattle University nung siya ay nasa kolehiyo na. Napansin ng mga NBA scout noon ang husay ni Elgin Baylor sa paglalaro. Kaya naman noong 1956 NBA draft, kinuha siya ng Minneapolis Lakers sa kanilang 14th round. Ngunit imbis na maglaro para sa NBA at sa Minneapolis Lakers, bumalik ito sa University of Seattle. Kaya naman noong 1956-1957 season ng NCAA, nag-average si Baylor ng 29.7 points per game at 20.3 rebounds para sa Seattle University. At noong 1958 season, si Baylor ay nag-average ng 32.5 points per game upang pangunahan ng Seattle University sa NCAA Championship game. Subalit bigo silang makuha ang kampyonato dahil natalo sila ng Kentucky Wildcats. At noong 1958 NBA draft, kinuha siyang muli ng Minneapolis Lakers bilang number 1 overall pick. At sa pagkakataong ito ay sumali na si Elgin Baylor sa NBA at sa Minneapolis Lakers. Sa kanyang unang taon sa NBA ay agad siyang nagpakilala bilang isang superstar. Nanalo siya ng Rookie of the Year award at nagtala ng mahigit 24 points at 15 rebounds per game. Isang pambihirang simula para sa isang baguhan. Bilang small forward ng Minneapolis at kalaunan ay Los Angeles Lakers, pinakita ni Baylor ang kakaibang estilo ng paglalaro na hindi pa uso sa mga panahong yon, gaya ng mga galaw niya sa ere o hang time at maging ang kanyang jump shot ay ito ang nagpasikat sa kanya at nagbigay daan sa modern basketball na ating nakikita ngayon. Ang totoo ay nasa kay Elgin Baylor na lahat ng gustong makita ng isang coach sa kanyang player, dahil si Baylor ay hindi lamang magaling sa scoring kundi masipag din sa rebounds. Magaling din itong pumasa at hindi din matatawaran ang kanyang husay sa depensa. Katunayan nito ay si Elgin Baylor ang all-time leading rebounder ng Lakers na may 11,463 rebounds. November 15, 1960 ay nagtala si Elgin Baylor ng noon ay NBA scoring record na 71 points kontra sa New York Knicks, habang kumuha din ito ng 25 rebounds. Isa sa mga tumatak sa career ni Elgin Baylor sa NBA ay noong 1961-1962 season, noong siya ay United States Army Reservist at kailangan niyang tuparin ng kanyang tungkulin. Siya ay na-assign sa Fort Lewis, Washington at nakapaglalaro lamang siya para sa kanyang kupunan na Los Angeles Lakers tuwing weekend. Hindi siya nakakasali sa mga team practice at nakapaglaro lamang siya ng season na iyon ng 48 games. Subalit kahit 48 games lamang siya nakapaglaro ay naka-score pa rin ito ng 1,800 points na may average na 38.3 points, 18.6 rebounds, 4.6 assists per game. At kalaunan ng season na iyon sa Game 5 ng NBA Finals kontra sa Boston Celtics ay nagtala si Elgin Baylor ng NBA record for points sa NBA Finals na may 61 points. Severe knee injury, ruptured Achilles tendon, ang nagpabagsak at nagpa-retire kay Elgin Baylor noong 1971-1972 season. 14 seasons ang itinagal
pinanggagagal ng Lakers forward na si Elgin Baylor. Tumulong siya upang pangunahan ng team na Lakers sa NBA Finals. 8 beses silang nakapasok, 8 beses din silang natalo. Kaya naman ni isang beses ay hindi nag-champion itong si Elgin Baylor. Sa kasamaang palad noong siya ay nagretiro noong 1972 season ay saka naman nanalo ang Lakers ng NBA record 33 game win streak hanggang sa mapanalunan nila ang 1972 championship. Kahit nakasama ni Elgin Baylor ang mga NBA legends gaya ni Jerry West at Wilt Chamberlain ay hindi pa rin nila nabigyan ng kampyonato ang Lakers sa panahon ni Baylor. Ngunit kahit hindi nabigyan ni Baylor ng kampyonato ang Los Angeles Lakers ay iniretiro pa rin ng Lakers ang kanyang numero na number 22 at kailanman ay hindi na ito magagamit ng sino mang maglalaro para sa Lakers. Noong 1977, isinama siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, isang patunay ng kanyang pagiging basketball legend. Nakasama din siya bilang 50 greatest player of all time. At noong taong 2022 ay isinama siya sa 75 greatest player of all time. At kahit pumanaw siya noong March 22, 2021, ang kanyang legacy ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon ng mga basketball players. Si Elgin Baylor ay hindi lamang isang manlalaro, kundi isang revolusyonaryo sa mundo ng basketball. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na alamat ay hindi kailanman malilimutan.